Noong September 30 at 10 o'clock in the evening, ako nakatulog na time, no? Then, nang yumanig ang earthquake. Nung nakaraan ng mga lindol, mga 5 lang, ana. Yung grabing lakas ng lindol. Ang matagal niya, sobrang pang lakas. Naririnig ko yung ingay, yung iyak, sigaw ng mga kapitbahay namin nung gabing yun. Akala ko nga end of the world na. Dahil sa mga aftershocks, marami pang mga tao hindi pumapasok sa bahay. No? Hindi pumapasok, nakatira lang sa tents. Dito sa Bugo, meron itong tent city. Yung bahay namin, parang kami magnanakaw. Yung pumasok kami, ang dahan-dahan namin pumasok kay matakot kami, malaglagan ba ng ano-ano. Yung itong Patria, meron itong torre na 7-story tall. So, sabi nila wala na. Our chamber, itong dito sa Patria, it's a 7-story. We've been here for the last 40 years. Pagkatapos ng lindol, iba na talaga. No? Sa Bugo lang, at least dito ako nakita ko simbahan, iba na talaga. No? Yung simbahan namin, hindi na magagamit. Sa aming council, gumawa kami ng isang online or tinatawag nating group chat. At doon, nung hindi pa nawala yung kuryente, agad kaming kumontak sa aming bawat miyembro kung ano na ang kanilang kalagayan doon. Ang una namin ginawa ay nakipag-ugnayan kami sa parokya ng simbahan sa Bugo Council namin, sa San Vicente Ferrer. Nagbuo kami ng logistics, nakipag-ugnayan kami sa kaukulan kung paano namin maipahihatid ang tulong. Lalo na yung mga kulang na nangailangan ng tubig. The first 2 days, ang tubig kasi very limited lang. Fortunately sa amin, meron kaming yung water pump, no? So, nabi ko yung ibang brother knights na they can fetch water from us, from our home, no? Ang Knights of Columbus ay mayroon kami natanggap mga relief goods, mga tent at saka kanang trapal. Mayroon pang mga kunti-kunti na kanang assistance, ng financial assistance. Ngayong araw, meron tayong toy giving kasi nakita namin na overwhelmed na siguro yung ibang mga tao dito na mayroon maraming tulong na nabigay ng mga ibang NGOs, and those children na kita namin na they've been traumatized. So, kailangan na magbigyan yung mga kabataan. Yung mga bata, sobrang saya-saya nila. Isa sa mga natutunan ko ay yung impermanence ng bagay sa mundo, lalo na yung mga material na bagay. Pag nagsishare ka kung anong meron ka at pinapakita mo yung mabuting ugali mo, hindi po nababayaran po ng pera yun. Parang ganito yung talagang role namin as members ng Knights of Columbus, is to reach out to more people and help them in times of need.